Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila dapat nga talagang kaladkarin itong si Lisa Smug sa Senado at imbestigahan. Dahil naman talaga sa kabalbalan na nangyayari ngayon sa loob ng Malacanang at talagang malaking pera na ang nawawala. Kaya naman dapat ng nakapaligid kay President Bongbong Marcos ay dapat talagang imbestigahan para malaman talaga kung sino nga ba talaga ang tunay na magnanakaw ng kaban ng bayan at hindi sana ito palagpasin ng mga politiko na mga senador dahil kung titignan natin, iilan lamang talaga ang nasa Senado na matitino at gumagawa ng kanilang tungkulin. Mas maganda pa na litisin sila sa kongrehista dahil kung magkikita natin ang ating mga congressman ay talagang ginigisa nila ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan at kahit mataas pa ito ay talagang hindi na nila pinapalagpas pa. Kung makikita nga natin, ang naging kaso nga ni Nanay Elvie Vergara sa Senado ay talagang si Raffy Tulfo at Robin Padilla lamang ang talagang umaasikaso at ginigisa ito dahil naman talaga sa karumal-dumal na sinapit ni Nanay Elvie Vergara sa kanyang mga amo. Kaya naman dapat talagang parusahan ang mga amo ni Elvie Vergara at kaladkarin din ito sa Senado. Ang nakakalungkot ay mga ganib ng kapulisan pa ang damay dito at mga kapitan. Kaya naman dapat hindi rin ito palagpasin. Hustisya ang sigaw ng taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pasikat nila na hinuhuli yung, what do you call it? Hinuhuli yung mga hoarders and everything. It's all palabas. Ang ginagawa nila ngayon, ang ina-hype ng media, kunyari, mayroong rice shortage at yung mga high prices, talagang totoo namang may high prices, at sinasabi ng mga defender, ng mga dugyots, okay, ng mga attack dogs sila, even the media, na lahat ng basic commodities tumataas. You know what? Kung anong reason dyan? Hina-hype nila yan, hina-highlight nila, sinasaksak nila sa isipan ng Pilipino na ito, nagtataasan ng bigas, may shortage. Para what? Para magkaroon ng importation. And then, gagawa na naman sila ng pera. Remember the SRA number 6 na pinili ni Kuting yung 3 BFF niya. Okay? Patitan natin. Para hindi nakakalimutan mga palaga. Kasi gusto nilang sirain yung momentum natin dito. Reason. Ayan. Ayan ang Sakden Philippines, Edison Lee, and All Asian Trade. Ayan si Tambaloslos, andyan si Kuting, andyan yung mga owners. The reason na talagang pati mga medyang bayaran ay inaalagaan ni Lisa para hindi magulat o mag-report ng mga negative na nangyayari sa loob ng Malacanang. Then with that, pag sinaksak na nila sa isipan ng tao na may rice shortage, may ganito, may ganyan, ma-justify yung importation, then Kuting and Lisa Smugs can select their BFF, their friends. Kasi nga, yan katulad ni Escaler, hawak ko nga yung check binigay sa kanya, binigay niya kay Lisa na halagang 1.2 million. Kaya galit na galit siya sa akin. Kaya nagwawala siya, bakit nalalaman ko? See? Kaya you guys are privileged. Dahil nalalaman nyo to. Itinataya ko na yung buhay ko dito, ang alindog ko dito, para malaman ng buong sambayanan. At ngayon, hindi sila titigil. Gagamit si Lisa ng tao, gamit ang inyong pera ng bayan para magtanim ng mga peking kaso against me. Eh di gawin mo. Kasuhan mo ko, Lisa Araneta Marcos, ng 1 milyong case. Do it. Okay? Huwag mo akong pasagutin. Mag-invento ka na naman ng iba't ibang address. Nakita niyo yung video, sinabi niya, alam niya na nasa Amerika ako. Okay?
Alam mo, di ba? Tapos mag-invento ka ng address. Mag-invento ka pa. Damihan nyo na yung kaso. Itudo nyo na. Lahat ng Pilipino, of course, yung mga palangga ko, hindi sasali dyan. Lahat, pakasuhin nyo na against Maharlika. You do it. I challenge you, putang ina. Di ba? Matapang kayo? Hindi kayo matapang. Duwag kayo. Dahil jejemon kayo, ginagamit nyo ang pera, ang kapangyarihan, so inaabuso nyo ang batas. Inaabuso nyo ang taong bayan para i-discredit ang isang Maharlika at para sindakin ang mga vloggers also, except doon sa mga binabayaran ninyo, o yung mga nagko-comment. Kaya pala malakas ang loob ni Anthony Taberna na magsabi sa mga nanonood sa kanya na pag nag-comment, kinikita siya, o ano gusto mo, isama kita sa kaso. Kasi ang gagawin nila, iinbentuhan kayo ng kaso at iinbentuhan kayo ng address. Gusto nyo mangyari sa inyo to, mga palangga, mga kababayan? Gusto nyo mangyari sa inyong mga apo, sa inyong mga anak? Sabi ko nga, may nagme-message sa akin na nangyayari na ngayon to. Miss Maharlika, I think a few days ago, may nagsabi sa akin, yung ginawa po sa inyo ng gobyerno ay ginawa din po sa asawa ko. Tinamnan din po kami ng kaso, Hindi ko pa nabasa yung buo. So sobrang daming information, mga kapalangga. Ngayon, okay? Yung foreign trips ni Kuting, gina-justify nila yung travel here, travel there. Di ba? Gina-justify nila. Pero ang totoo, hindi naman nakakatulong sa bayan. Binibitbit ang kabet, binibitbit ang mga kamag-anak, binibitbit ang mga walang diplomatic role, you know that? Nakita nyo yan. Sa New York nga, di ba? Pinakita kong picture kanina sa inyo. Sinama si Mel Robles na protektado din niya. Di ba? Remember that? Ang daming expose ko. Remember ng si Mel Robles at si Lisa Smugs magkasabwat din na pinalabas nila ang isang Filipino-Indian na nahulihan ng mga bomba at kung ano-ano mga, high-powered arms at kung ano-ano pa na supposedly hindi siya available. Pero dahil sa power ng isang ahas, nagkipagtulungan si ahas at saka si Mel Robles ng PCSO para i-release dahil kinonfirm mismo yan ng, may ebidensya ako dyan na kinonfirm mismo ng mga taga-PNP. Yes, ma'am, Miss Maharlika, tumawag po si Mel Robles at inaarbor nga itong Filipino-Indian. May ebidensya tayo dyan, mga palangga. Pero, nasa tamang panahon lahat. Kaya galit na galit ngayon si Lisa Smugs. See? Kung gaano ka walang hiya. Actually, ang dami natin topic. DSWD, next time, pag-usapan natin. Okada Manila. Imagine mo, itong buwaka ng inang babaeng ahas na ito, hindi pa makontento sa Bureau of Customs. Pati Okada Manila. Sabi ko nga, sino pa mag-i-invest sa atin? Kung mismo ang babaeng ahas ay nasa meeting, nasa loob ka ng Okada, Lisa. Kaya galit na galit ka sa akin kung saan ako kumukuha ng puting ahas. Well, dahil wala nang tiwala ang mga tao sa inyo, dahil nakikita. Alam mo, yung mga nag-ano sa akin, nagsisend. Sabi ko, dito sa mga puting ahas, dahil iba-ibang tao to eh. Sabi ko, bakit po kayo umaalsa? Parang iniisip ko, kayo ba hindi napagbigyan, na ganito, na ganyan, I'm very straightforward person. Ma'am, hindi. Sukang-suka na po kami. Ito po ang ginagawa ni Lisa. Ulitin ko, i-describe ko, Lisa, nandito ka nakaupo. Okay? Sa table, long table sa loob ng Okada. Sabihin mong sinungaling ako dito. Kaya kang galitin. Nandito ka, Lisa. Nandito si Altenco. Okay? Long table. Okay? Nandito ka, Lisa Smugs Ahas. Andito si Altenco. Andito si Michelle Lazaro. Nasa harap si Bibot Nolan. Yung isang foreigner, hindi ko alam. Hindi ko kilala. Kayo lang ang kilala ko. Nasa gitna ka, nagmi-meeting kayo noong October, di ba? Alam ko pa date, lumamon ka ng libre. Dahil, yung restaurant, Japanese restaurant ang favorite mo. Lumaklak ka ng alak ng bonggang-bongga. Ayon sa BFF mo rin to eh. O, di ba? BFF mo rin ang puting ahas ko. Hindi mo alam, sa dami mong kunyari, BFF. Lumaklak ka ng alak, nagiging bangag ka doon, ang pinag-uusapan doon kung paano ninyo kamkamin ang pera ng Okada Manila. Sabi ko, tangina, tapos magta-travel si Kuting, magta-travel kayo para ilihikayatin ang mga investors. Jutang Genemes, paano magkakaroon ng investors? Kung mismo ang mga investors ay sinasakal ninyo, ginigipit ninyo katulad ni Kazuo, Okada, at iba pang mga negosyante. Ito po ang nakakalungkot sa bayan natin. Malungkot sa part ko kasi ginawa nila akong kasangkapan. Di ba?
Pinaniwala nila ako, pinaniwala nila tayo na ibabangon nila yung Pilipinas. Pero mas masahol itong gobyernong ito. Mas masahol pa sa lahat ng mga dumaang gobyerno. Wala na pong sasahol sa babaeng ito. Dahil sabi ko nga, siya ay vindictive narcissist. Dahil galit na galit siya sa akin. Dahil na-expose siya eh. Gumagamit siya ng tao. I remember, sinabi ko sa inyo, December of last year. Gumamit siya ng tao na ipa-invite daw ako sa Malacanang. Sagot din nila lahat. Isa-surprise ko daw, Julul. Sasurprisehin ko isang ahas. Sasurprisehin ko isang sindikato na pwede akong tanggalan ng hasak at sasabihin nila, ano, nagpatiwakal ako sa loob ng Malacanang? Ganon ang gawain nila. Kaya mag-ingat po kayo yung mga nasa gobyerno pa ngayon na pinag-iinitan kayo ni Liza. Speak up, magsama-sama tayo. Hindi magwawag itong ginayupak na ito. Kakampi natin ng Diyos. Kakampi niya Jejemon at yung pera kakampi nila. Pero mas mananaig po ang boses ng tao at mananaig ang kabutihan. Temporary lang sila yan. Tandaan nyo yan mga palangga. Temporary lang, hindi nila hawak ang gobyerno for kaya labanan din natin ang Smartmatic. You know, the reason why, isa sa mga, may mga nagtatanong pa rin sa akin, na sure, mga bago pa lang, may mga nababasa actually, na parang, ano nangyari kay Maharlika? Bakit siya galit agad? Akala ko ba magkakampi sila, mag-ano siya, Marcos siya. May mga nababasa pa rin ako, mga, you know, ngayon lang uli nakakanood sa akin. The reason why, sinamahan ko sila, sinamahan ko si Kuting dyan sa electoral protest na isa sa kinagagalit ko. Yung Smartmatic na tanggalin nila. Ang sabi ni Kuting dyan at ni Liza dyan, mismo si Kuting, na ang Smartmatic ay nandiyan sa Pilipinas, hindi para sa para sa magbenta ng machines, you know, kundi magbenta ng dayaan. Sinabi mo sa bunganga ni Kuting. Kuting. Wala kang isang salitang ginayupa ka. Maliban sa underdesaya ka na, wala ka pang bayag. Ano, ngayon, libelous ba yan? That's my feelings towards them. Yan ang nakikita ko lang sa bayag libelous. So, file a case. Come on, 1 million cases file now. Okay? Tapos yan, isa sa galit. Okay? Isa sa galit talagang nainis ako dahil pinaglaban natin ang Smartmatic. Pinagbintangan nyo si Leni Robredo. Kasama na ako doon. So, ibig sabihin, now I conclude, di ba, na si Leni ang talagang nanalo. So, gawa-gawa lang ninyo. Grabe yung, yun, ako, talagang during that time, kasi may mga nakikita naman na nakikita naman talaga ng mga dayaan. Pero yung kakalimutan ni Kuting, yung sinasabi niya na nandaya si Leni because of Smartmatic. Di ba? Malinaw yan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ko kinabangga ang mga kasinungalingan ng gobyernong yan. Another reason, si Madam Chororot, okay? Tinayuan ko siya. Kumbaga, kinampihan ko siya dahil siya ay inaapi ni Liza Smugs. Kinampihan niya itong scammer niyang si Taning. May Taning ang buhay na pabalik-balik sa London na pinaaral ninyo. Imagine mong ginayupak na Liza na yan. Dahil nag-aaway si Chororot at saka si Taning sa social media, nag-aaway. Parang ganito. Ang ginawa dyan ni Liza ay binoljak si Chororot. May voice message yan na pinagbabawalan na si Chororot na tirahin si Taning. Hindi niya lang magawa sa akin kasi hindi siya uubra sa akin. Si Liza Smugs, alam niyang hindi siya uubra sa akin. Yan po ang mga sinimulan sa kababago lang uli nanonood sa akin. Yan po ang simula kung bakit ako naging anti-Araneta Marcos, tambaluslos ako. And I am pro-Filipino. Wala na akong kulay ngayon. Wala nang Marcos loyalist. Bullshit. Whoever you are, dilaw ka man, pink ka man, kung sino ka man dati, as long as you're fighting for the truth for the Filipino people, magkasama tayo. Enough for this people, this has government na ito. Nakita nyo naman, niloloko kayo. Saan kukuha si Taning ng pera pang aral sa London? Pabalik-balik. Bakit ko alam yan mismo? Alam naman ni Sas yan. Alam ni Chororot yan. Nakapunta siya doon sa bahay nila sa Baguio, sa Benguet. Alam nila lahat yan. Kakabit-bahay sila ni Michael Ma. You know? So alam lahat yan. Kaya itong babaeng ito ang punot dulo ng paghihiganti ng kahirapan ninyo. Sabi ko nga, ako, mga kababayan, I'm okay here sa Amerika. Nakakakain ako ng tama. Diba? Nakag-enjoy ako ng buhay ko. Napakalawak ng Amerika. I can travel 50 states.
Baka nga sa entire ng buhay ko, hindi ko pa maubos sa travel ito. Tapos pauuwiin niyo ako. Hindi ako nakatira dyan. Nandito ako, ba't niyo ako pauuwiin? Ba't maghahanap si Lisa ng mga taong, babayaran niya to convince me? Bigyan ng accommodation, saksak niyo lahat sa baga niyo yan. Kaya ko magbayad ng plane ticket ko. Kaya ko magbayad ng hotel ko, di ba? Lisa Smugs, binigyan pa kita ng M&M. Di ba nung umuwi ako dyan during campaign, binayaran mo ba pamasahe? Kung hindi, binigyan mo ako ng 10 piso. Hindi, dahil hindi naman ako nanghingi. Kasi ang support ko noon sa inyo ay walang kondisyon. Ang inaasam-asam ko is gumawa kayo ng kabutihan para sa Pilipino. Dahil sukang-suka na kami sa mga nakaraang korupsyon. Ngayon, pinalala nyo. Kung may korupsyon noon, 50%, let's say for example, 30%. Ngayon, 99% ang korupsyon. Pati hindi politiko, nagnanakaw. Pati mga designers, lahat na nakapaligid sa iyo, Lisa, buwa ka ng ina niyong lahat, ay nagiging komisyoner. So ano ang matitira sa Pilipino? Sige nga mga palangga. Imagine niyo itong mga designers sa likod ni Lisa, binubola, inuutulan siya na ang ganda-ganda mo lang, sexy-sexy ka, Tangina pa naging sexy ang butod. Okay, pipirmahan na, ipupus ni Yeye Vivas ang mga project dyan sa gobyerno, pera-pera na sila. Lahat sila nagpapatayo ng bahay, tapos kayo hirap na hirap sa presyo ng bilihin. Ngayon kung sa ginagawa kong pakikipaglaban sa buong Pilipinas, buong mga Pilipino, dahil naaapektuhan ako dahil sa hindi kayo makabili ng tamang pagkain ninyo at gusto niyong suportahan si Lisa at ang mga designer sa likod niya na nagpapatayo ng bahay, tambaluslos, lahat ng bumibili, lahat ng mga tiwali sa gobyerno dahil nagpapagawa na sila ng bahay, katulad din sa PPA. Okay? Si Mel Robles nagpagawa ng bahay, maya-maya pa parang salot. Kung yan ang gusto niyong buhay, na okay, love na love namin si Kuting, okay, maya-maya may nanalo sa loto, low na winner, din hindi iniimbestigahan yung 433 winners sa loto, lahat, palakpakan niya, wow, ang galing-galing ni Kuting. Ayan, ngayon, si Lisa ang galing-galing, nagpumunta sa Bataan, nagbigay ng 400, bigay ng libreng 230 ba yun? 230 na tinuling bata. Nagbigay ng 150 sacks, palakpakan niyo, ang galing-galing, okay, go. Yan ang gusto niyong take na buhay sa Pilipinas, okay. Wala akong magagawa dyan kung ayaw niyo kung gusto niyo maging lubog kayo sa Pilipinas, then do it. Sabi ko nga sa inyo palangga, kahit dito sa Amerika, dami ring issue dito sa LA. Pero hindi naman ganon katulad sa Pilipinas na mismo ang first ahas ay nanggigipit sa mga tao. Not only me, yung mga iba't ibang ahensyang pinagdududahan niya kasi lutang siya eh. Sabog yung utak sa bisyo. So kung sino-sino na lang pinagbibintangan, akala, kawawa naman yung mga taong walang ugnayan sa akin. Gigil na gigil siya ngayon. Gusto nilang manakit. Do you think, kahit alam ko na walang bisa at hindi ako nasasakop ng cyber libel law na sinasabi nila palangga, sa sinasabing kasinungalingan ni Lisa, si Lisa lahat ang may author niyan. Do you think aapak ako sa airport? Baka sabi ko, pag-apak ko pa lang, sabi nga ni Madam Pebbles, this way, doon, harapin ko na si kamatayan. So, uuwi ako dyan, hindi naman ako nakatira. Ano ako? Show nga, katulad ni Lisa na nag-iiwan ng mga ebidensya. Ako wala akong kailangan iwanan ng ebidensya dahil wala akong ginawang mali sa inyo, mga palangga. Wala akong ninakaw ni piso ninyo. Pabalik-balik man ako sa Pilipinas, wala akong dinorobo sa inyo, mga kababayan. Pero itong gobyernong ito, ninanakaw ang magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, yung mga palangga, mga anak ninyo. Which is so sad. Ako dito secured. Yung anak ko, mga kakilala ko dito, mga anak ng Pilipino, they're making what? Yung Jonakis kong masipag. Today, kumita ng $450 sa kanyang skills. Ba't kami uuwi? Yung $450 kayang kitain ng anak ko na 21, ano sito? Ano ba yung anak ko? No, 22. Okay? Wala akong anak na lalaki. Kaya niyang kitain pag sinuwerte, more than that. Uuwi kami sa Pilipinas para mag-what? Magpa-ganyan kay Lisa? The opportunity is already here. Bakit niyo ako pauwiin, Lisa? Kasi gigil na gigil kayo dahil hindi niyo kasi ang totoo, sa kabila ng fake news ninyo na aarestuhin, warrant of arrest si Marlica, hindi niyo ako maaaresto. Di ba?
Actually, kahit wala po akong warrant of arrest sa Pilipinas, forced arrest ang gagawin nila sa akin. Ang tatanggalan nila ako ng hasang dahil ito na ang nakita natin na evil forces dyan sa sindikatong Malacanang. Their syndicate. Napaka-sindikato mga hinayupak. Sabi ko nga, hindi kayo forever dyan. Pag nagsalita na ang majority, mga kababayan natin, matitikman ninyo ang malupit, okay, malupit na hagupit ng tadhana. Wala kayong awa sa Pilipino, mga hayop kayo. Imagine mo, lagi kang bangag, Lisa. Umiinom ka ng alak. Inumin mo lahat. Uminom kayo isang drum gabi-gabi para matapos na yan. Di ba? Pa-party here, party there. Ilang milyon ginagamit mo sa party mo, buha ka ng ginang scam, sa mamimigay ka 150 sacks of rice lang sa Bataan. Tapos sasabihin mo, bongga-bongga na, papalagay nyo sa social media, no? Oh, First Lady Ahas, namigay ng 150 sacks of rice, nag-provide ng 230 tuli, 200 jugs of water. I can provide that kahit hindi ako First Ahas. Magkano lang yan? Magkano water jug? 200 pesos lang siguro. Magkano yung bigas? 150. Kaya nyo yan, mga palangga. Yung mga dollar earner dyan. Nurse is there. Kaya nyo ibigay yan. Ito, buha ka ng inang babaeng tong, yan, dagdag nyo. Galit na galit kasi minumura ko. Alam na sabihin ko ang ganda-ganda niya. Eh nakikita ko sa kanya, Jejimon. Di ba? So kawawa kayo mga kababayan. Kawawa ang ating mga kapwa-apuan. Buti na lang ako, okay na ako dito. Ako actually, you know what? Kapag sinuwerte ako sa buhay ko, gusto ko mag-retire sa Monaco. Ay, isa sa mga bansa na gusto ko, ang lawak ng mundo. Bakit niyo ako pa uuwiin dyan para tigihin? Di pa nga ako nakakapag-Europe. Pupunta ko na ako, iikutin ko muna yung mundo. Okay? Diyan naman ako lumaki sa Pilipinas. Iikutin ko muna yung 200 plus countries if I can. Diba? If I can, hanggat, habang nabubuhay ako, then I'll go back there. You wait for me, okay? Babalik ako dyan. Pero babalik lang ako dyan pag wala na yung mga ahas sa Malacanang. Hanggat nandiyan ang ahas sa Malacanang, hindi ako babalik. Tanggalin nyo sila. People of the Philippines, buhatin nyo palabas. Nakita nyo, nag-party-party tayo dyan. Malakas ang loob nila kasi hawak nila ang gobyerno at above the law sila. Imagine mo sa isang utos lang ni Lisa Smugs kay DICT Ivan Uy to look for, not look, intel firm na ginamit nila during the campaign para taniman ako ng peking address. See that? Gusto nyo ba maranasan yan, mga kababayan? Na kayo, sabi ko nga, napagtripan lang kayo ng kapitbahay din yung taga-Congress o taga-Malacanang. Tatamnan na kayo, magawa na ng address o dito sa number 96, Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. May kapangalan ka dito. Ayan, boom, tatamnan ka ng case. Gusto nyo? You're happy? Ngayon, tuwang-tuwa kayo kahit alam nyo sa isipan ninyo na Maharlika is not living in the Philippines anymore. You all know. Pumunta, yung lugar na yun, may dalawang nakakilala sa akin. Ang sabi nga ng isa doon, paano nakasiguro si Taberna na doon nakatira si Maharlika? Ay di nasa Amerika yun, nanonood ako doon eh. Doon sa tindahan, nagtanong. Pinapanood ko yan, si Bol Jaquera, nasa Amerika. Tapos si Lisa Smugs. Si Lisa Smugs, mismo alam niya. Tapos gagamitin mo ang pera ng bayan, hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo hindi kayo nakapagbayad ng mga kasalanan ninyo. Yeah. Anong mawawala sa akin? Walang mawawala sa akin. Unless na gagapang kayo para tanggalin ang hasang ko. But ngayon, alam na ng taong bayan. Actually, gumawa na ako ng affidavit. Pero hindi ka magwawagi, Lisa. Hindi magwawagi ang isang butod. Hindi magwawagi ang isang jejemon na katulad mo na punong-puno ng toxicity sa katawan. Hindi ka magwawagi. Sa inyo pera ngayon ng bayan. Sa inyo lahat ng power. Sabi ko nga, walang forever dyan. Sisiguraduhin ko at ng mamamayang Pilipino, mga palangga, nababangon kami at dudurugin kayo at haharapin ninyo ang mga kahayupan ninyo sa taong bayan. Kaya sabi ni Erica Imoto, kawawa ang Pinas. Kawawa talaga, mga palangga. Ano ba ang mapapala ko dito sa pagnangak-ngak ko? Diba? Nakasalalay pa ngayon. Lahat ng paggigipit gusto nilang gawin sa Pilipinas. Hanggang dyan lang kayo.
Di ba? Hanggang dyan na kayo magtanim ng kaso. Tamnan niyo ako ng kaso sa Amerika. Dali. Mag-utos kayo ng mga tao dyan. Di ba? Mag-utos kayo, Lisa, ng mga naging kachorba mo dito sa very New York. Di ba? Basura ka lang naman dito sa New York kung maka-arte ka. Puro kayo kasinungalingan sa taong bayan. Nabudol yung nga kami. Nabudol ako. Kung nakita ko lang to Palangga, well, sabi ko siguro talaga tinadhana ng Diyos. So doon uli sa nagpapakalat, doon sa mga kapapanood lang muli sa akin na nakita niyo yung mga vlog ko. The reason why na naging, it's not really anti eh. Kasi ang anti kasi is like antay ka lang na walang dahilan. Parang galit ka lang yung tao, hindi mo pa alam kung anong ugali, hindi mo pa, like sa mga party, di ba, may punta ka ng party, yung parang hilat sa palang ng itsura ng tao, galit ka na kahit walang ginagawa sa yung bali. No. Ako nakasama ko sila. Party, dinner, nakasama ko sila. Habang naglalaklak sila ng alak, nakasama ko sila. So, at yung ginagawa nila, nakita ko, narinig ko, lahat naman kasinungaling. That's why naging ganito ako. Hindi dahil ako daw ay nabigyan ng posisyon ng ambassador. Paano nga ako bibigyan ng posisyon? Hindi ako nag-apply at Amerikana ako. American citizen, hindi ba mahirap arukin? Hindi naman ako katulad ni Paul Soriano na isang natural born citizen in-appoint. Diba? Diyan sa, what do you call it? Presidential Advisor on Communications. O, kumusta na ngayon yan? Totally ligwak na. Yan pa, panibagong kasinungalingan. Isinisekreto ng gobyernong ito na si Paul Soriano ay ligwak na. Wala na. Isinisekreto nila sa inyo. Ibig sabihin itong ginayupak na gobyernong ito, itinatago nila ang lahat. Bakit hindi sila gumawa ng announcement na si Paul Soriano ay totaling wala na dahil nga na kumikickback sa mga projects? Pare-pareho lang kayo. Ibalik niyo si Paul. Kuting ibalik mo. Nahuli mo siya na talaga namang kumikickback. Diba? Pare-pareho lang naman kayo. Diba? Huwag yun ang tanggalin. Ibalik yun na si Paul. Kasi paraning na paraning ngayon si lukang-luka si Tony Gonzaga. Baka magka-postpartum, yan. What do you call it? Depression. Ibalik yun na. Total, pare-pareho naman kayo mga buwaka ng ina nyo. Di ba? Nababalisa ngayon si Tony G. Dahil sa ginawa nyo kay Paul Soriano. Dahil niligwak nyo siya. Dahil siya ay nalaman ninyo na siya ang nalaman ng taong bayan na sa likod lahat ng mga anomalya. We give the world our best. Tourism. Ayan, katulad ni si Frasco. Bakit si Frasco, bakit si Frasco nandiyan pa rin? Si Paul na wala na. Ibalik nyo. Wala naman pagkakaiba sa inyo. Lahat kayo, mga ngamkam, lahat kayo kawatan, mga buwakan ng Genemis. No? Tapos galit kayo sa akin na murahin niyo ako. Tapos sabi ng dati kong friend na si Abel Bacudio, ayan, sila Poy Quiñones, hindi ko yung kaibigan, si Leiva, ayan, nag-uusap kayo, mga commissioner kayong lahat. Evil ako? Dahil binubuking ko kayo. Putang ina, baliktad na ba mundo ngayon, mga kababayan? Dahil binubuking ko yung pangangamkam ninyo, pangangomisyon ninyo lahat, mga inayupa kayo, kasabwat kayo, kumbaga part kayo ng paglubog ng Pilipinas dahil inuuto nyo si Liza Smugs. Uto-uto yan eh. Sabihin mo lang kasing sexy niya si Kardashian, bibigyan na kayo ng ng generous allowance. But I don't do that. Hindi ko kailangan ng generous allowance. Tapos sasabihin nila evil daw si Maharlika. Sino ang evil? Yung walang ninanakaw na kahit piso sa bayan, ito mga buwakan ng inang to na inuubos ang pera ng bayan. Yan na ba ang definition ng evil, mga palangga? Kayo ang evil. Kayo ang kasalut-salutan sa mundong ito. Sabi ni Chat Baker, worried si Tony kasi siguro hindi pa tapos ang pinapagawa niya bayad dyan sa Makili Drive. Exactly. Pero meron na siguro yan. Marami na nakamkam yan, mga palangga. Imagine mo from, let's say, project, example, kunyari, 500 million. Okay, let's say, 500 million. Nung nandiyan si Paul Soriano, ang mga eksena talagang malakihan. Di ba? Ayon sa ating puting ahas, 40% ang kanilang komisyon. Ano mapupunta sa bayan? Ano ang mapupunta sa Pilipinas? Tapos yung gagawa ng project, kukomisyon din, another 40%, matitira sa bayan, 20%. Imagine mo kung 100 million ng project, let's say for example, 80% ang mawawala, 20 na lang, 20 million na lang ang matitira. So kaya hayop-hayop na lang, substandard na lang yung mga ipapagawa nilang, what do you call it, mga infrastructures. Ay.
Sabi ni Lynn Viz, tuwang-tuwa ako sa mga friend mo now. Iba na sila. Thanks. O, iba na. Mga jeje mo na sila palangga. Lord, save the Philippines. O, yan. Marami talagang nabudol. Anyway, mga palangga, this is your Lola Maharlika. Tutuloy natin itong laban na to. Sisimulan, hindi po matatahimik si Maharlika. Actually, sabi nung sa meeting nila kahapon, bakit ba bakit ba wala sa inyong, sabi daw ni Lisa Smugs, bakit ba wala sa inyong nakakapag-areglo dyan kay Maharlika? Subukan mo ako i-message. May direct access ka naman sa akin. Message mo ako. Mag-areglohan tayo. Nasabihin ko sa iyo nasabihin ko sa iyo ang kondisyon. Message mo ako, Lisa. Huwag ka na mag-utos. May message ka nga sa akin diretso during the campaign. Right? Diretso mo na sa akin. Pasabihin ko sa iyo yung kondisyon. Number 1 na kondisyon ko sa iyo, lumabas ka sa Malacanang. Yun ang areglo ko, lumabas ka. O, yan. Bitbitin mo si Kuting. Tapos ang areglohan natin. Anyway, sa mga Pilipino, sa ating mga palangga, kailangan nyo maging matapang. Dahil sinisikil na po ang ating karapatan. Yun ang mangyayari yun ang ginagawa nila sa akin. It's just so happen. God, di ba? God's intervention, darating ang panahon na matatapos sila. At talagang God's willing na makita ninyo, mas marami kayo, na mas buksan ang inyong mga puso, mga isipan, na, hayop at sindikato itong gobyerno na to. At sabi ko nga, pinahintulutan din ng tadhana ng Diyos na si Maharlika, ang isang batang Maharlika, na since bata siya ay nakikipaglaban sa mga naaapi. Alam niyo na story ako yung nakakapalo sa akin. 'Di ba? May na bago ko magpaalam. Pag may inaapi, kahit sa jeep, sa bus, kahit hindi akong kaaway, pinagtatanggol ko, ganyan ako nung bata. May nag-aaway, kunyari, inaapi yung isa, maliit yung isa, minumura, na binubuli na wala naman, inaapi-api, to the rescue ang lola ninyo kahit hindi kita kalala. Siguro talagang nasa DNA ko na to, hindi ko maiwala to eh. At saka sabi ko nga, tinadhana ng Diyos na Maharlika, one day pumunta ka sa Amerika dahil ikaw ang gagamitin ng taong bayan para boljakin ang mga ginayupak na sindikato. Again, life is so beautiful, palangga. Sana kung kayo ay nakakabili ng bigas. Pero sa gobyernong ito, pinapataas lahat ng mga presyo. Pinapalabas na may inflation. Lahat ay ginagamit ng inflation, which is meron, para import sila, at bawat import na mga selected importers ni Kuting, even without the proper documentation, kumakamkam sila ng milyon-bilyon. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita talagang dapat nga lang talagang kaladkarin itong si Lisa Smugs sa Senado at imbestigahan. Hindi dapat kampihan ito ng kanyang asawa dahil kung titignan natin ay siya na ang sakit sa ating bansang Pilipinas. Kung pag-aaralan natin mabuti, ay halos kamag-anak, kaibigan ang linuklok sa pwesto sa government at halos may bahid pa ito ng mga corruption. Kaya naman dapat talagang imbestigahan dahil ang kawawa dito ay ang bansang Pilipinas. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.